Patuloy po ang ating pagtutok sa iba't ibang mga lugar na pinagdarausan ngayon ng mga kilos protesta. Kuha po tayo ng update mula kay Mariz Umali mula sa People Power Monument. Mariz, anong latest dyan sa iyong kinaroroonan? Mga kapuso, ito po ang protesta ng bayan. A special GMA Integrated News coverage. At Ivan, nandito tayo ngayon, nandito pa rin tayo sa may White Plains Corner EDSA, kung saan talagang punong-puno na yung kalsada sa dami ng mga nakikilos protesta. At sa punto pong ito ay kapanayamin na po natin si Kiko D. Siya po ang convener ng Tindig Pilipinas. Magandang umaga sa iyo, Kiko. Umaga po. Una sa lahat, ano ba ang simbolismo na ipinakikita ng pagkikilos protesta na napakaraming mga tao ngayon, mga kababayan natin ngayon dito sa People Power Monument, dito sa may White Plains area? Well, hindi po aksidente na pinili natin yung September 21, pinili natin yung People Power Monument. Ang paalala nito ay yung pagsasama-sama ng taong bayan upang makakamit ng pagbabago sa ilalim ng diktadurang Marcos. Paalala din po ito na mapayapang paraan ang naging sandata natin upang makalaya mula sa diktadura. Mapayapang paraan din po yung magiging sandata natin upang makalaya tayo sa katiwalian. Yung gusto po nating igiit na ang bunga ng People Power Revolution ay yung ating 1987 Constitution. Nagbibigay siya sa atin ng mga kapangyarihan upang mapatanggal po yung mga tiwali sa gobyerno sa pamamagitan ng eleksyon, sa pamamagitan ng legal na paraan. So ang panawagan po natin ay isang mapayapang protesta. Tinututulan natin ang lahat ng mga paksyong politikal, Marcos man yan, Duterte, mga pro-junta, yung lahat ng mga yan, tinututulan po natin. Ang commitment po natin ay sa ating 1987 Constitution, mapayapang paraan ng pagbabago. Gaano kahalaga yung pananagutan ng mga sangkot sa maanumalyang flood control project? Mahalaga po kasi kinata natin sa sobrang daming tao dito, totoong-totoo ang galit natin, totoong-totoo yung nararamdaman nating inhustisya sa isang banda, mga taong nasasalanta ng bagyo, nababahaan, nagkakasakit dahil sa baha. Sa kabilang banda naman, mga allegedly sangkot po dito sa mga issue, sobrang ligaya naman ng buhay, pinupost pa nila sa social media. So yung galit na yan, kailangang ilalabas po natin yon. Pero proud na proud ako sa lahat po ng nandito, lahat po na nag-organisa ng protesta through the last few weeks, na mapayapang paraan ng protesta ang pinili. Ito po yung tatak Pinoy na uri ng pakikibaka. Ito po yung commitment natin. Ito yung pamana natin sa 1987 Constitution at ng spirit ng EDSA. Kiko, ano yung epekto? Gaano katindi yung epekto ng ganitong maanumalyang flood control project sa ordinaryong mga mamamayan? So ang gusto po nating maipakita ngayon na walang tatanggapin yung mamamayan kung walang mapapangalan, kung walang makakasuhan, kung walang makukulong. Napaka-critical ang trabaho ng gobyerno ngayon. Sawang-sawa na yung mamamayan. Kung hindi po sila magde-deliver pagdating sa korupsyon, dadami at dadami lang po, dadami yung mga tao dito, dadami po yung mga protesta na nananawagan na sana matapos na yung kwento ng katiwalian dito sa Pilipinas. Sana po kung bibiguin po tayo ng gobyernong Marcos na yun naman talaga ang track record nila, sisipain natin sila sa darating na halalan 2028. Kanina lang, Kiko, nakita natin yung pagdating na ng mga taong simbahan. Ano ba ang pinapakitang simbolismo ng pagsasama ng mga taong simbahan, civil society groups, mga ordinaryong mga mamamayan, mga kababayan natin na lahat nandito na ngayon sa People Power Monument? Again, mahabang track record ng simbahan na payapang paraan ng pagbabago ang kanilang sinusulong. Yun din po yung sinusulong natin. So nagpapasalamat po tayo sa leadership ng ating simbahan na itong paraan ng pagbabago yung kanilang isinusulong ngayon. Tsaka kaisa din natin sila sa pananaw ng pagkakaisa. Wala po tayong sinasantong politiko, hindi natin sinusuportahan si Marcos, hindi natin sinusuportahan si Duterte, lalong hindi natin sinusuportahan yung mga nagtatangka na mag-revolutionary government o mag-kudeta. Labag sa 1987 Constitution yan. Ang sinusuportahan lang natin ang taong bayan, ang sinusuportahan natin ang ating karapatan na makilahok sa demokratikong paraan, ang karapatan natin na isipa yung mga tiwaling opisyal sa mga darating na halalan. Madaragdagan pa ba itong mga nandito ngayon
ano ba ang inaasahan natin sa buong maghapon na kilos protesta? Ako po hindi pa ako nakakapaglibot. Ang alam ko po, akala ko 2,000 lang ang darating nitong umaga. Medyo malinaw naman ata na humigit na po tayo doon. At saka pre-program pa lang po ito. Yung buong programa natin magsisimula 2 p.m. So kung nanonood pa po tayo, tara na. Sama-sama po tayo dito sa People Power Monument. Isang mapayapang protesta na nanawagan ng pananagutan para sa lahat ng paksyon ng ating politika. Ano ang nais mong sabihing mensahe doon sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project at sa lahat ng mga anomalya sa ating gobyerno? Dinggin nyo po ang boses ng taong bayan. The truth will set you free. No? Ilabas nyo na ang lahat ng inyong nalalaman. Tanggapin nyo po ang parusa mula sa taong bayan na hindi na kayo makakabalik sa pwesto at mapayapa po tayo makakapagtuloy sa ating demokrasya. Kiko D, ang convener po ng Tindig Pilipinas, maraming salamat sa iyong panahon at mag-ingat kayo. Hindi ko na ikaw i-hold dahil alam ko marami ka pang mga gagawin. Salamat at magkikita pa tayo hanggang mamaya. Samantala mga kapuso, ayan po, nakikita naman natin. Nandito na ako ngayon sa may baba mismo, no? Sorry. Nandito ako sa mismong kalsada dito sa White Plains, corner EDSA. At gaya nga na narinig natin kay Kiko D, pre-program pa lamang po ito ng gaganaping main program mamaya sa People Power Monument. At nakikita na naman natin kung gaano karami na yung mga tao rito, no? Ito galing sa Akbayan Party List at marami pang grupo doon. Merong ML Party List Group at marami pang iba. Tindig Pilipinas, Siklab, Sentro. Makikita natin lahat ng kurakot, managot, yan ang isa sa mga panawagan nila. Tama na, sobra na, ikulong na. Yan po ang kanilang sigaw. At makikita natin na bukod po dito sa mga ordinaryo nating mamamayan, mga nagkikilos protesta, nandito naman po yung grupo ng mga taong simbahan. Ayan po, mga kasama natin. Ayan, nakita natin ito kanina nung dumating sila. Talagang very symbolic yung pagpasok ng mga kampana para ipakita yung mga taong simbahan na sila po ngayon ay nakikiisa dito sa kilos protesta na ito. Kapanayakin naman natin ang isa sa mga taong simbahan, ito si Father William. Father, ano yung nais nating ipakita? Bakit po tayo naririto, nakikiisa dito sa kilos protesta na ito? Ninanais lang natin na sa katuparan ng tunay na hustisya at katarungan, lalong-lalo na sa mga kasama natin dito na mga hindi lang mga mahihirap, kundi araw-araw nagtatrabaho, pero yung mga binabayad na mga buwis at mga taxes ay hindi nagagamit ng maayos. Paano po masisiguro yung pagiging mapayapa nitong kilos protesta po ninyo? Hinahangad lang ng protesta na ito ang pananalangin, syempre, at yung kaayusan lahat ng mga nandito. Kaya marami rin mga kapulisan na sinisigurado yung kaligtasan ng bawat isa. Maraming salamat po, Father William. Isa lamang po siya sa napakaraming mga pare na nakikiisa na po rito. Dahil mamaya po, mga kapuso, ay magkakaroon po ng misa dito sa mismong White Plains. No? Makikita natin yung stage, nandito na. Ayan. Naka-ready na rin po yung gaganaping misa mamayang 10:30. Ito po ay pangungunahan mismo ni Cubao Archbishop or Cubao Bishop Bishop Elias Ayuban. Ayan, nandito naman po si Father Robert Reyes. Father, gaano kahalaga yung kilos protesta na isinasagawa niyo po ngayon, Father? Napakahalaga kasi ang simbahan ng papel ito ay magpaalala na sumunod sa mga utos ng Diyos, huwag magnakaw, huwag magsinungaling. Yan po nangyayari ngayon. Pagtaksil na, pagtalikod sa mga utos ng Diyos. Kaya simbahan may dakilang tungkulin na magsalita. Kaya nandito ang obispo, mga kabarera Cubao, mga parokyano na nakikisa sa taong bayan dahil sa pagnanakaw, dahil sa kasinungaling, pagtataksil, pagpapanggap ng gobyerno, naghihirap ang taong bayan. Kaya kailangan tutulan at isigaw, ihinto na to at baguhin ang sitwasyon. Father Robert Reyes, maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kaming makikibalita sa inyo sa buong maghapon na inyo pong pananatili rito. Samantala mga kapuso, kanina nagsimula na pong ayan, makikita natin na nagpapatuloy yung programa, no? Actually kanina nagsalita na sa entablado ang dalawang kongresista, si Congressman
Percy Sandanya at si Congresswoman Dada na mga representatives ng Akbayan Party List. Sa ngayon, makakasama naman natin. Medyo lumayo tayo ng konti, masyadong maingay, hindi natin marinig. Oo. Ito po si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, no? Banda rito tayo. Oo. Itanong ko lang, gaano kahalaga yung pinakikita ninyong pagkakaisa, pagtitipon-tipon ngayon dito para magkilos protesta? Ano ang nais nating iparating? Napakahalaga nitong araw na ito kasi naninindigan ng taong bayan. Talagang sumisigaw, sinasabi na sobra na, tama na, ikulong na ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Hindi simple yung pumunta dito sa EDSA today. Grabing sakripisyo. Kanina may nakausap ako mga tagagaling Ifugao, nagbiyahe mula alas 5 ng hapon kahapon para lang makasama ngayon. Sabi nila, para ito sa mga anak at apo nila na ninanakawan ng kinabukasan. Gaano kahalaga na maipanawagan at talagang makamit yung pananagutan mula dito sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project? Sa mahabang panahon na nangyayari yung culture of impunity, malalang malala talagang mayroong may expose, may kakasuhan, pero sa dulo nakakalusot. Kaya ang sabi natin sa Administrasyong Marcos, ang sukatan ko sila ba ay seryoso at sincero, dapat may makulong. Dapat may mapanagot mula ngayon hanggang nung panahon ni Duterte na nagsimulang yumaman itong mga kontratistang ito. Saan patungo itong kilos protesta nyong ito? Ngayong araw na ito, dito tayo ngayon sa People Power Monument, pero sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy ang pagbabantay sa Kongreso, sa Senado, at lalong-lalo na sa Executive sa Malacanang para tiyakin na yung mga may pananagutan makulong at hindi makalusot. Alright. At Mga kapuso, pansamantala, puputulin muna natin ang panayam ni Mariz kay Representative Percival Sandanya at kakausapin muna natin sa puntong ito, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Yusek Claire, good morning. Yusek Claire, good morning po. Ivan, good morning sa mga kababayan natin. Yes, ma'am. Kumusta po? So far, ang reaksyon ng Malacanang sa mga nagaganap na protesta, I'm sure, minomonitor po ninyo, may malaking pagkilos sa People Power Monument, meron din pong pagtitipon dyan sa Luneta. Yes, katulad na sinabi ng Pangulo natin, ang malayang pagpapahayag ng kanilang damdamin ay hindi yan nahadlangan ng Pangulo. Dahil sabi nga niya noon, kung siya hindi naging presidente at hindi siya presidente ngayon, malamang nasa kalsada rin siya upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa malawakang pang-aabuso sa pondo ng bayan. So, ang dais lang naman ng Pangulo ay huwag lumabag sa batas. At kung ano mang gagawin nilang pagpaprotesta ay sana'y naaayon sa batas. Yung mga kawani po ng gobyerno, Yusek Claire, pwede ho bang lumahok sa mga pagkilos na ito ngayong araw? Sa ngayon, mas okay sana na wag na silang lumabas. Kasi kung makakakos sila ng anumang traffic or what, pero kung sila magpapahayag ng kanilang damdamin, hindi dapat ito na kokontra kung ano yung minimithi ng gobyerno. Yusek, pwede po ba naming malaman nasaan ang Pangulo sa mga oras na ito at siya ba'y nagmamonitor sa mga pagkilos ngayong araw? Sa ngayon, definitely po, nagmamonitor ang Pangulo dahil kailangan din po ng peace and order at kailangan din po na maging matiwasay ang pagpoprotesta. So, asahan niyo po na ang Pangulo ay nandiyan. Kaya nga po, hindi po niya tinuloy ang kanyang pagbabiyahe para malaman din niya at madinig niya kung ano po talaga ang tunay na hinaing ng taong bayan. Yusek, may mga panawagan ho ngayon. Ano? Of course, pinakamalakas sa panawagan dyan ay yung panagutin. Yung mga nasa likod na mga maanumalyang flood control projects, anomalya sa pamahalaan. Pero may mga nagtatangka po magsingit ng kanilang mga agenda, political agenda. Ano ho ang magiging hakbang ng palasyo sakaling masyado pong maging maingay itong pag-push ng political agenda ng ilang mga nagrarally? Yun nga, kinakatakutan ng iba at pinapangambahan dahil itong mga lehitimong adhikain ng mga tao para masawata ang korupsyon ay baka mahaluan ng pang-personal na agenda. Maging mapadmatsyag lang ang mga tao rin mismo at ang mga kapulisan natin. At kung sila naman ay magpapahayag ng kanilang personal agenda, huwag lamang muli, huwag lang silang lalabag sa batas. Meron din po mga kampo, may mga partido, may mga grupo
na gusto pong panagutin mismo ang Pangulo dito daw po sa nangyayaring usapin ng katiwalian ngayon sa mga flood control projects. Ano naman po masasabi ng palasyo rito? Yusek Claire? Yusek Hello, Claire? Ivan? Yes, ma'am. Ano, wala? Oo. Okay, unang-una, anong klaseng pagpapanagot ang gusto nila? Unang-una, ang Pangulo, baka kinakalimutan nila, ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito dahil nakita niya ang dulot ng mga maanumalyang flood control projects noong nakaraang ilang buwan. Dahil sa 2 bagyo at isang habagat, sabi nga nila, mukhang divine intervention to para maamula talaga tayo. So anong gusto nilang ipapanagot sa Pangulo? Siya mismo ang nagpapaimbestiga rito. Bakit naman hindi nila isipin ano ba ang mga nangyari noong mga nakaraang panahon? Diba? Walang pag-iimbestiga noon kahit may ghost projects. So tutok lamang tayo sa totoong pangyayari sa ngayon. Tutukan natin kung sino ba talagang dapat managot at huwag mag-evade sa liability. Yusek Claire, panghuli po, pasimula pa lamang po mga protesta, may mga inaasahan pa tayong mas malalaki mamayang hapon. Baka ho gusto niyong i-address ang taong bayan, ano ho ang mensahe ng Pangulo ng Malacanang sa mga sasambayan ng Pilipino ngayong araw na ito? Yes, unang-una po, muli sasabihin natin, tayo po, lahat po ng mga kababayan natin, malaya po kayo magpahayag na inyong saloobin. Ang karapatan po ninyo ay hindi po yan i-violate ng Pangulo ng gobyerno. Ang human rights ay talagang pinapahalagan po ng Pangulo. Kaya po kayo malaya sa inyong pagpapahayag. Huwag lamang pong abuso o lalabag sa batas. Kasi nandyan po rin, meron po kayong karapatan sa inyong mga pangkarapatang pantao, meron din po kayong obligasyon para po sundin kung ano yung batas. Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer, maraming salamat po. Maraming salamat, Ivan. Balikan natin si Mariz Zumali, dyan sa People Power Monument. Mariz? Mariz, go ahead. Sobrang lakas ng ano dito nangyayari. Mariz? Yes, Mariz, go ahead. Kasama po ni Yes, mga kapuso, Mariz. nandito pa rin Go po ahead. tayo ngayon sa may White Plains, dito sa Corner EDSA. At ngayon naman ay kasama natin si Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Attorney Shell, una po sa lahat, gaano po ba kaiba itong trillion peso march na ginagawa nyo ngayon doon sa mga iba pa mga kilos protesta na ginagawa na rin naman po ng taong bayan para papanagutin yung mga nasa gobyerno kaugnay sa korupsyon? Ang panawagan po namin higit sa lahat ay pananagutan. Dapat buksan ng BICAM para hanggang sa dulo alam ng sambayan ng Pilipino kung anong nangyayari at hindi kinakalikot ang budget, ang pera ng bayan. Dapat buksan ang SALN ng lahat ng mga opisyal. Dapat isabatas ang RA, ang House Bill 4453 para bigyan ng ngipin ng Independent Commission at dapat ikulong na yung mga yan. Bigyan lang natin po ng linaw at konteksto, no? Bakit natin tinatawag na trillion peso march ito pong pagtitipon nyo ngayong araw? Ito pang marcha nyo ngayong araw na to. Yung po kasing mga lumalabas na mga katiwalian, sabi daw ay nasa mga 500 billion pa lang. Pero ang totoo, umaabot na sa trilyon ang ninanakaw sa kaban ng bayan. Ginagawa nilang gatasan ang ating budget at hindi pa pwede yun, hindi po tayo papayag dyan. Kaya po tayo meron trillion peso march. Paano nyo po masisiguro na itong pagmamarcha nyo ngayon, yung mga kilos protesta nyo po ngayong araw, ay talagang hahantong sa pananagutan ng mga sangkot sa anomalya? Naririnig nyo naman yung nasa likod ko, ano? Tuloy-tuloy ito. Ito po ay panimula lang at hindi tayo titigil hanggat magkaroon ng tunay na pananagutan. Bakit po nyo po pinili dito sa People Power Monument, dito po sa EDSA, ganapin itong inyo pong pagmamarcha? Eksakto din po ang petsa natin ngayon na September 21. Inaalala natin ang mga abuso na nangyari nung diktadoryang Marcos nung martial law. At dapat hindi na maibalik yung ganyang klaseng pamamahala. Kasama na doon yung pagnanakaw sa pera ng mga Pilipino.
Ano po ang epekto sa mga ordinaryong mamamayan ng mga anomalya, ng mga korupsyon na nangyayari, lalo na ito pong naungkat na flood control project scam? Kaya po gutom ang milyong-milyong Pilipino, gutom sa pagkain, gutom sa trabaho, gutom sa hustisya, gutom sa pananagutan dahil dyan sa bilyon-bilyon na ninanakaw na pera ng mamamayang Pilipino. Gaano po kalawak yung partisipasyon ng mga kabataan, ng mga taong simbahan, ng mga civil society groups dito po sa inyo pong pagtitipon ngayong araw? Andito po lahat at lahat ng sektor ay nagsasama-sama ngayon. Ilalabas natin ang ating hinaing sa loobin sa ating pamahalaan. May mensahe po ba kayo doon sa mga sangkot sa flood control project scam? Ay umamin na kayo, ilabas na ninyo yung mga ninakaw niyong pera, ibalik nyo sa taong bayan at tanggapin nyo ang pananagutan. Maraming salamat po. Attorney Shell Jokno, siya po ang party list representative na Akbayan Party List. Maraming po salamat. Hindi ko na po kayo hold dahil alam ko po marami pa po kayong mga gagampanan dito sa pagtitipong ito. Salamat po sa inyo at ingat po, ingat po. Mga kapuso, sa mga sandali pong ito, nagpapatuloy po yung pagtitipon. No? Kanina nakita natin na nagmarcha sila. Symbolic march lamang po ito. Mula doon sa area na yon, papunta dito sa stage. No? Makikita natin doon sa stage area ay nakaready na yung altar dahil po mamayang 10:30 a.m. ay gaganapin po ang misa na pangungunahan ni Cubao Bishop, Cubao Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban. So bukod pa po ito sa mangyayaring misa naman sa mismong EDSA Shrine. So yan po muna ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa EDSA at patuloy po tayong tututok sa buong maghapong programa at pagtitipon dito po sa EDSA. Kaugnay pa rin po sa kanilang panawagan para sa pananagutan sa maanumalyang flood control projects. Yan po muna ang latest sa sitwasyon. Balik sa inyo dyan sa Studio Evan. Maraming salamat, Marie Zumali. Live po yan mula sa People Power Monument. Samantala, tuloy-tuloy po ang pagdating ng mga ralista. Diyan naman sa Luneta o Rizal Park. Para sa detalye, mag-uulat live si Dano Tingkungko. Dano, nasaan na eksaktong lokasyon mo ngayon at kumusta ang sitwasyon dyan? Okay, Ivan, dito tayo sa kanto mismo ng Calao at Rojas Boulevard. So kung halimbawa ngayon pa lang kayo pupunta dito sa Luneta para makisali sa Kilos Protesta, ito yung isa sa mga una ninyong dadaanan bago makarating dito. So pihit lang tayo ng konti. Ganito yung sitwasyon sa ngayon. So medyo maluwag yung kalsada dito dahil sarado yan. So alay lakad ang gagawin ng mga tao or kayo kung kayo ay papunta rito mula dun sa Taft Avenue. Kung kayo ay manggagaling ng Taft Avenue, palikod ng Calao, mula dun sa may banda ng Mehan Garden, magsisimula na kayo maglakad dito. Ngayon, PSA lang natin dun sa mga pupunta rito at iniisip siguro na sa loob ng Luneta gagawin yung rally. Hindi kayo papayagan na makapasok dyan sa loob kung ang pakay ninyo ay mag-rally at yung mga placard kino-confiscate nila pag nakita nila sa gate. Ang lugar ng rally ay dito sa Luneta. Tawagin na natin itong sigurong Luneta Labas, dito sa may kahabaan ng Rojas Boulevard. Kung nasaan ako nandito sa kanto ng Calao, meron ng iba mga nakaabang dito, mga siklista na nakahimpil lang dito kasi dito medyo malilim pa. Pwedeng magbago yung sitwasyon na yan mamaya ng konti. Meron na rin mga tindahan dito ng mga pagkain na tubig para kung kayo ay dediretso na doon sa mismong pinagdadausan ng programa meron na kayong baon. So sa ngayon ay maluwag-luwag pa naman yung sitwasyon. Bagamat kung makikita niyo sa likuran ko, kahit meron pang maluwag na daanan, medyo marami-rami na yung mga tao, lalo na kung kayo ay papunta na malapit dun sa stage at kung saan dinadaos yung programa. Kanina, mga siguro humigit kumulang kalahati hanggang 45 minutos na nakalilipas, meron na ring mga ilang grupo at ilang mga contingent na pumunta dito o nagmarcha mula sa Taft, padaan dito sa Calao, paliko kanan dito sa Rojas Boulevard, papunta doon sa mismong mass point. So, ngayon, kanya-kanya na rin ng mga pwesto yung mga sasali sa Kilos Protesta dahil nga kahit maaraw ngayon, kahit di maulan, medyo paiba-iba yung sikat ng araw. So, karamihan sa mga sumasali
nandito sila nakahimpil sa lilim. So, ito lang, no, PSA lang para dun sa mga papunta rito. Yung dadaanan ninyo, kung meron kayong sasakyan, baka mas mainam na kung paalis pa lang kayo ng bahay, mas mainam na mag-carpool na lang kayo. At yung parking, baka doon na lang sa may Taft banda gagawin. Tapos mula rito sa Taft, pakanan dito sa Calao, lakad na yung gagawin. Huwag kayong papasok sa loob ng Luneta. Bagamat merong mga tao sa Luneta, iyon ay para sa pasyal. Hindi yan, yung mga talagang sasali sa rally nandito sa labas ng Luneta along Rojas Boulevard. So mula sa Calao, mula Calao pakanan ng Rojas Boulevard, kanan kayo dito, tapos dire-diretso lang, makikita na ninyo yung ilang mga truck dito na nakaharang kung saan narito. Meron na rin ilang mga tao naka-mask up. So kung maglalakad lang tayo ng konti, abante lang tayo ng konti. So dito sa may bandang likuran ko, may maririnig na kayo mga tambol. So, yan na yung hudyat na nalalapit na kayo sa pinagdarausan ng programa. At isa ring hudyat na malapit na kayo sa sentro ng kilos protesta. Kung makikita na ninyo itong mga container van na nakaharang sa gitna. At kung makikita ninyo na parami na rin ng parami yung mga tao na nakamasap. So sa ngayon, payapa naman yung sitwasyon at inaasahan natin o inaasahan ng karamihan na pagsapit ng hapon, pwedeng dumami pa yung mga tao at pwede pang dumami yung mga sasali dito sa protesta. Kasi maaga pa lang pasado alas 10 pa lang. So yun muna yung sitwasyon natin, Ivan. Balik sa'yo. Dano, maraming salamat. Babalikan ka namin dyan. Maganda panahon eh. Mukhang safe to assume mas marami yung pupunta dyan sa iyo kinaroroonan. Pansamantala, maraming salamat Dano Tingkungko. Sa puntong ito, makakausap naman po natin Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District. Major, good morning po. Yes, Sir Sivan, isang mapagpalat, kalmadong araw po. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa ngayon. Sir, kumusta po ang ating overall situation dyan sa lungsod ng Maynila? Ilan na ho ang ating namomonitor na nagtitipon-tipon at ilang mga pulis po nagbabantay sa ngayon? Yung huling bulletin po natin, Sir Ivan, meron na po tayong 2,500 dito po sa area po ng Luneta. At sa ngayon po, wala po tayo namomonitor na anuman pong mga kaganapan maaaring pumukaw sa ating kamalayan. Sa ngayon po, yung concentration ng tao dyan lang po sa Luneta, no? Meron pa ho bang ibang mga lokasyon sa lungsod na nagkakaroon din ng mga pagtitipon? Sa ngayon po, meron lang po tayo mga na-monitor doon sa ibang area, pero dito po nakasentro yung ating mga pagtitipon dito po sa Luneta. At meron din po tayo doon sa iba pa pong bagay na binabantayan natin. Pero so far, Sir Ivan, ito po yung ating huling bulletin, nandito po ngayon sa Luneta. Okay. Sa nakaraang mga araw po, sinasabi naman ng Malacanang, halimbawa na nire-respeto po ang karapatang magpahayag. Pwede ho silang sumali sa mga rally, wag lamang lumabag sa batas. Ano ho mga pinaghahandaan natin na posibleng mga paglabag sa batas na binabanggit na Malacanang? Ano ho yung mga binabantayan natin sa ngayon, yung mga talagang minomonitor natin? Tama po kayo, Sir Ivan. Patuloy po nating inaangat yung antas ng pagrespeto dito sa karapatan ng ating mga kababayan. Kung saan nga po, makikita nyo nga po dito sa lungsod ng Maynila, may mga Freedom Park po tayo. At patuloy po tayo nakikiusap sa ating mga kababayan na nandito ngayon sa lungsod ng Maynila na kung maaari po maging kalmado at organisado at payapa lang po. Wala pong sisiraing mga kagamitan at wala pong susunugin. Ang sa atin po dito, makakaasa po kayo dito sa ating mga hanay dito, yung mga pulis natin na nagbabantay. Ito po ay para lang po sa kaayusan, katahimikan ng ating lungsod. Ayun po, nabanggit ninyo yung traffic. Kumusta ho kaya yung traffic dyan sa mga area na pinagdarausan ng mga protesta? At para na rin po sa mga motorista, baka pwede nyo ho kaming bigyan ng impormasyon kung alin yung mga kalye na mas maganda siguro iwasan na lang muna kung maaari. Pero iba, nakapag-post na po tayo sa ating sa official social media account natin ng mga kalsadang isinara at alternatibong kalsada para po maging gabay ng ating mga kababayan. At patuloy po tayo nananawagan sa ating mga kababayan na nagbabalak pumunta po rito sa lungsod ng Maynila. Kung hindi naman po importante ang inyong mga lakad, kung maaari po ipagpaliban muna nito. At inaasahan po talaga natin may mga pagbigat ng daloy ng trapiko dito po sa lungsod. Okay.
Yung mga pulis naman po natin, ano ho ang bilin natin sa kanila? Of course, maximum tolerance, pero nandun pa rin po siyempre yung pagbabantay. Baka magkaroon naman ng panawagan ng pagpapabagsak ng gobyerno. Ano ho yung instructions natin sa ating kapulisang nagbabantay sa mga protesta ngayon? Irespeto po natin yung karapatan ng ating mga kababayan, irespeto po natin ang karapatan ng bawat isa. Mataas po yung antas ng bilin sa atin ng ating Chief PNP, ng ating Regional Director at ng ating District Director. Yung ating pong maximum tolerance, maging professional po tayo. At sa ating mga kababayan, patuloy po kaming nakikiusap sa inyo na ginagalang po natin ang inyong karapatan, ngunit ang karapatan at kalayaan po ay lagi may kaakibat na responsibilidad. Ika nga po keep it peaceful. Walang masama sa magprotesta at magpahayag, basta panatilihing payapa. Police Major Philip Ines, maraming salamat, sir. Patuloy po kami makikibalita sa inyo. Maraming salamat po at pagbibigay po ng pagkakataon na ito. Salamat po. Okay. Yan po, nakausap natin, Police Major Philip Ines ng Manila Police District. Sa ngayon po, as of this time, pasado alas 10 ng umaga, ay nasa mahigit 2,000 raw po ang kanilang namomonitor na nagtitipon dyan sa area ng Luneta na lumalahok sa protesta ng bayan ngayong araw na ito, September 21. Bago po yan, nakita rin natin ang sitwasyon dyan naman sa People Power Monument kung saan more or less ganun din po, no? Ganun, mahigit 1,000 na rin ang mga taong nagtitipon dyan. Pero nakikita ho natin sa ating mga screen ngayon, maganda ang panahon. Mukhang mas marami ang makakapunta sa mga nais lumahok sa kilos protesta ngayong araw na ito. Dyan po sa People Power Monument at gayon din sa Luneta. At mamaya nga ho, may nakukuha rin tayong impormasyon na magkakaroon pa ng, para magmamerge yung ilang mga grupo dyan sa People Power Monument. So yan po patuloy natin binabantayan kung gaano kalaki ang magiging crowd ngayong araw ito na nakikilahok, na nagpapahayag ng galit ng taong bayan sa mga anomalya, sa mga kilos protesta. Nakausap din po natin kanina, Undersecretary Claire Castro ng Palasyo. Inulit lamang po nila ang kanilang mensahe sa nakalipas na mga araw na suportado nila ang pagpapahayag ng galit ng taong bayan. Pero yun nga po, kailangan siyempre ay panatilihing payapa at huwag lalabag sa batas dahil kapag nangyari po yan, ay handa namang tumugon ang Armed Forces at gayon din ang PNP para panatilihin ang kapayapaan. Samantala, sa punto pong ito, makakasama natin Darlene Cay na nakatutok din sa protesta ng bayan dyan sa Luneta. Darlene, ano ba ang exact location mo at anong sitwasyon sa iyong kinaroroonan ngayon? Darlene? Ayusin lamang po natin ang audio ni Darlene Cay. Nakikita natin, naka-immerse siya, no? Yan, sa sobrang dami ng mga rallyista na nandirito ngayon. Iba, nagpapatuloy yung programa. Nandito ako sa kahabaan ng Ross Boulevard sa tapat mismo ng Rizal Monument at sa harap ko ay may stage kung saan nagpapatuloy yung programa, mayroong cultural performances, pati na rin nagtatalumpati yung ilang personalidad. So andito sa paligid ko yung mga nagkikilos protesta galing sa iba't ibang mga sektor. Iban, meron ditong mga kabataan, merong grupo ng mga magsasaka, manggagawa, may mga senior citizen at PWD kaming nakasama kanina. Ang panawagan nila, Ivan, ay panagutin ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon, partikular doon sa mga sangkot sa mga anomalyang flood control projects. So yung emosyon dito, talagang kapag nandito ka, medyo nakakapanindig balahibo sa totoo lang. Emosyonal yung mga tao, galit na galit dahil nga sa nangyayaring anomalya sa mga flood control projects. So dito meron silang bitbit na iba't ibang mga placard at nagcha-chant sila at nakikilahok din doon sa mga performance na nangyayari sa stage. Iba't ibang mga grupo yung nandito, Ivan. Sanay na tayo na pag nagko-cover ng ganitong mga rally o kilos protesta ay merong mga karaniwan tayong nakikita ng mga grupo. Pero ngayon, bukod sa kanila, meron ding mga first time na sumama dahil nga daw parang napukaw daw yung damdamin nila, talagang gusto nilang lumahok dito sa kung ano man yung mangyayari ngayon. Bukod sa mga taga Metro Manila, meron din ditong galing sa mga karatig probinsya tulad na lang ng Bulacan, Cavite, Rizal. Meron kaming nakausap na mga taga Laguna din. At ito nga po yung kanilang panawagan. Para doon sa mga susubukan na humabol, medyo mahihirapan na po kayong makalapit dito sa stage dahil nga sa sobrang dami ng mga tao at parang wala nang malakaran. Ang pwede na lang daanan
bababa kayo doon sa may TM Calao, tapos lalakarin nyo na papasok at palapit dito sa Rojas Boulevard, sa tapat mismo ng Rizal Monument. Ivan, sa sobrang dami ng tao at sa tirik na tirik yung araw dito, talagang mainit at maalinsangan yung panahon. Meron kaming nakita kanina na ilang kasali dito sa mga nagrarally o mga nagkikilos protesta na nahilo. Kaya kanina, meron kaming naririnig na tumatawag ng medic. Pero sa mga oras na ito ay patuloy pa rin yung programa. Meron pa rin mga nagsasalita. Yan muna yung latest mula rito sa Luneta, sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Ano ang security situation dyan? Nakikita mo ba maraming mga polis, todo banday pa sila o medyo hinahayaan talaga nila ang mga tao sa kanilang sinasagawang programa riyan? Darlene? Wala palang override si Darlene. Diyan po ang lokasyon ni Darlene, dyan sa Luneta, kung saan ang concentration ng pinakamaraming tao. Ang sabi nga po niya, talagang kung kayo magtatangkang lumapit doon sa entablado pinagdarausan ng kanilang programa, ay kayo mahihirapan na dahil sa kapal ng mga tao sa mga oras na ito. Mag-aalas 10:15 po ng umaga ngayong September 21. Samantala, sa puntong ito, makakapanayam naman po natin NCR Police Director, Police Brigadier General Anthony Aberin, kaugnay sa seguridad sa gitna ng mga protesta ng bayan. General, good morning po. Good morning po. Yeah, sir. At sa inyong Opo, live po tayo sa protesta ng bayan ng special coverage ng GMA Integrated News sa mga nagaganap nga pong protesta ngayong araw. Kumusta po ang inyong overall assessment so far? Kakasimula lamang po ng mga protesta. So far po, anong nagiging monitoring ninyo? So far po, ngayong 10 a.m. ng umaga is tahimik po at mapayapa po yung protesta pong nangyayari. Wala pa pong nare-report po na nasaktan or kahit na anong karahasan po. Opo, yung mga untoward incident, halimbawa ho, baka may nagpupumilit pumasok sa isang restricted area or nag-organize sa mga lugar na hindi dapat. Wala naman po tayo na mamonitor na ganyan, General. Wala pa po tayong namomonitor na ganun. Actually po yung sentro po ng marcha nila is dito po sa may Luneta at maluwang naman po yung mga kalsada. Dire-diretso po yung marcha nila at hindi po sila nag-attempt na lumabas po doon sa may mga barikada po kasi tayo. Pumapasok po lahat sila dito sa may parting flagpole po ng Rojas. Nagkaroon naman po ng meeting ang PNP at ng mga organizer na mga pagkilos ng umaga po. So may more or less, may arrangement tayo, may agreement tayo kung anong pwede at anong hindi. Tama po yun. Before this rally po ay nagkaroon po tayo ng series of meetings at nailatag po yung mga dapat nilang sundin at yung mga kondisyones na dapat gawin po. Pero sir, hindi ho natin maiwasan na sa ganung kalalaking pagtitipon, baka may magtangka na i-infiltrate o magsulong ng kung anuman na hindi na ayon sa inyong napag-usapan. Ano ho yung mga binabantayan ninyo? Meron ho bang namomonitor kayo so far na banta na mga ganito? Actually po, kagaya po ng mga nagdaang araw ay may nakikita po tayo at nababasa sa mga social media. Pero ang inyong kapulisan po ay nakahanda po sa anumang senaryo na posibleng mangyari. At so far po ay maayos po yung koordinasyon po natin doon sa mga organizers at dito sa amin po dito. At open po yung linya namin at tuloy-tuloy po yung pag-uusap po namin. Ang concentration po ngayon, People Power Monument at Luneta, pero meron ho ba kayong mga ibang location pa sa Metro Manila na posibleng magtipon doon at yun ang magiging jump-off point nila para magmarcha patungo sa mas malaking crowd? Actually po, may mga lugar po na aside from People Power Monument, sa shrine, dito po sa may Luneta at saka may parting Mindiola po. Pero ang pinakamalaki po na concentration po ng tao po ay kagaya po ng nabanggit ko kanina, ay dito po sa may Luneta po. Marami-rami ho sigurong police ang i-deploy ninyo. Ilan ho bang mga naka-duty ngayon at gaano katagal ang kanilang magiging deployment for today? Simula kahapon po ay nag-deploy na po tayo at hanggang ngayon po ay dinamihan po natin ang deployment natin. Dito po sa Luneta ay
hinakayahan lang po natin ang ating mga kababayan na andyan at hindi po natin pinipigilan yung mga ginagawa nilang rally. Pero ang concentration po ng ating deployment at saka sa People Power Monument at saka sa may Chino Roses Bridge po, doon po yung concentration po ng natin, deployment po natin. Ang primary group po na nagme-maintain ng peace and order ay ang Philippine National Police, pero may role din ho ba dito ang armed forces? Tama po yun. Hindi lang po solo ng Philippine National Police po yung pag-guarantee ng security po rito. Ang mga na-deploy po ay those coming from the Philippine National Police, BGMP, may Bureau of Fire po tayo, sa Armed Forces of the Philippines, sa Coast Guard po, at saka yung sa volunteer groups po ng City Government ng Manila, at saka sa MMDA po, marami po tayong tao galing from All MMDA. hands on... Sila po ang nangangalaga sa traffic. All hands on deck, ika nga po, no? Sir, yung traffic, kumusta? May papel din po ba ang PNP sa pag-manage ng traffic sa mga locations ng protesta? Mayroon din pong papel yung PNP sa ng traffic direction. Kasama po natin yung traffic officers po coming from City Government ng Manila at saka sa MMDA. We have to understand po na may mga saradong kalye po ngayon dito sa may parting Rojas Boulevard. Kaya pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na mapapagawi po rito na humanap po ng mga alternatibong daan nang sa gano'n na hindi po sila mabala. NCR Police Director, Police Brigadier General Anthony Abirin, maraming salamat po. Patuloy po kami makikibalita sa inyo hanggang mamaya. Thank you, sir. Samantala, sa puntong ito, hingi tayo ng update sa Luneta. Mula kay Glenn Wego ng Super Radio DZWB. Glenn, anong location mo at anong sitwasyon dyan? Kasabay ng napakatinding init nga ng panahon dito, patindi rin ang patindi ang sigaw ng mga lumalawag dito sa tinawag na baha sa Luneta. Dito nga sa lungsod ng Maynila. Pananagutan at dapat daw isauli sa taong bayan ang mga ninakaw na pera sa kaban ng bayan. Marami ng mga personalidad ang nagdadatingan nga rito. Kanina dumating dito si ML Party Representative Laila de Lima na nanawagan sa mga sa taong bayan na kung kayo na ho ay nasa bahay lamang ay maaari kayong makiisa rito at isigaw ang pananagutan. Iginigiit ni de Lima na hindi po ito panggugulo kundi paghahanap lamang daw ng hustisya sa ating mga kababayan na sinasabing ninakawan daw sa kaban ng bayan. Samantala, dumating na rin dito kanina ang aktres na si Angel Aquino at siya rin ay umaasa na sana raw itong araw na ito na yung simula na magkakaroon na rin talaga ng pagbabago at managot ang mga dapat managot. Maganda ang panahon dito at patuloy pa rin. Actually, may mga dumarating pa rin dito, mga siklista, may mga kanina, yung mga nagja-jogging ay tumigil na rin dito. At nakiisa nga dito sa tinawag na baha sa Luneta, aksyon na, labanan ang korupsyon. Balik sa Evan. Glenn, pwede mo bang ibahagi sa amin, ano yung monitoring mo sa mga dinedeliver na speech dyan sa entablado? Kasi binabantayan din ng gobyerno yung baka may mga sumigaw na pagpapabagsak sa gobyerno, pagpaparesign sa mga kung sinong politiko. Ano bang so far ang nakikita mong tema ng mga talumpati dyan at gayon din yung mga placards na iwinawagayway nila dyan? In fairness, alam mo, sumisentro lang talaga na doon sa panawagan talaga ng pananagutan at mabilis. Yun ang kinakapangamba nila Baka raw masyadong matagalan itong mga pagdinig. Gusto nila may managot talaga sa lalong madaling panahon. Tapos kanina rito may mga nakikita ko dito naglalakad talaga. May dala lang sila ng mga plakad nila. Sabi nga nila, soli bayad muna. Gusto nila soli bayad. Yung iba nananawagan din ng tax break. So iba-iba yung panawagan ng ating mga kababayan dito. Yung mga nananawagan na bumabasa pwesto, wala naman akong ganung naririnig sa ngayon dito. No? Ang matinding panawagan talaga rito, gusto nila may managot at sana maging mabilis ang aksyon at magkaroon ng resulta itong mga nangyayaring investigasyon. Ivan. Ano naman ang obserbasyon mo, Glenn, sa seguridad na ipinapatupad ng pulisya dyan sa iyong area? Medyo mas lenient ba sila? Hindi naman ganun kahigpit? Magaan sila, Ivan. In fairness, alam mo, magaan. Katunayan, kanina, may ilang kabataan. Dito sa kanto lang ito ng Kalaw. May pumapasok ditong Kalaw. Tapos pero gwardiya dito ng mga taga-Philippine Coast Guard. Sila yung mga nakabantay dito. Alam mo, kanina may konting tulakan. Nagkaroon ng konting tulakan. Pero basta nilisang tali. Alam mo, pinagbigyan na lang nila. Pinagbigyan nila at nakasama na nga ito sa baha sa Luneta na pagkilos. Ayan.
So ngayon, Ivan, ang mga tao rito, napapansin ko kahit sobrang init in fairness. Kaya kung kayo ho'y pupunta dito, ay magdala ho kayo ng payong ninyo, magdala ng tubig, payo natin sa ating mga kababayan. Kasi talagang sobrang init po ngayon ng panahon. Kung yan ho ang concern ho ninyo. Then after this, ang sabi kanina ng Teddy Casino, isa po sa mga organizer, ay sila ay diretso sa Mendiola around 12 o'clock. Then after ho noon, 12 o'clock, sila naman ho ay pupunta na sa People Power Monument sa EDSA, Quezon City. Ivan. Nakisama nga yung panahon, Glenn, ano? Mainit sa nakikita natin na live feed Pero yung kaulapan ba, mukhang magpapatuloy ba yung ganyang lagyan ng panahon hanggang mamaya? Kaya nga, ang forecast ng pagkasa kasi mga bandang hapon o gabi. Yan daw medyo parang baka magkaroon ng thunderstorm, may ma-develop ng nakaulapan. Pero sa ngayon dito, nakikita ko walang namumung ulap dito. Talagang maganda yung panahon dito. Kaya sobrang init. Pero alam mo, lumayo lang ako sa stage kasi sobrang tindi rin ng ingay ng kompleto. May drums, nagsisigawan ng mga kabataan. Karamihan dito, mga Gen Z, yung mga uma-attend ngayon dito sa Baha, sa Luneta. Yan, ito bagay nila, Ivan. Ayan. Glenn, babalikan ka namin mamaya. Hingi ulit kami ng update sa'yo sa mga magiging development dyan sa Luneta. Maraming salamat, pansamantala. Glenn Wego ng Super Radio, DZBB. Yan po ang kakaulat lamang ni Glenn. Sitwasyon sa Luneta. Nagkakaroon din po ng simultaneous o kasabay na mga pagkilos dyan sa People Power Monument kung saan malaki din po ang crowd. At dahil nga po sa magandang panahon ay naasahang mas lalaki pa ang crowd hanggang mamayang hapon. So far, may higit 1 oras po mula na magsimula mga kilos protesta ay wala namang naiuulat na anumang untoward incident ang Philippine National Police. Pero siyempre hindi ho sila nagpapakakampante at patuloy na nagbabantay sa nagiging sitwasyon dyan sa mga kilos protestang isinasagawa sa dalawang magkahiwalay na lokasyon sa Metro Manila. Siyempre dahil sa mga protestang yan, may bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko, partikular dyan sa EDSA White Plains at gayon din sa Rojas Boulevard. Yung mga wala naman hong masyadong gagawin, baka pwedeng iwas na muna sa mga area na yan. Balikan po natin, Darlene Kai dyan sa Luneta. Darlene? Darlene? Darlene, go ahead. Inaayos lamang po natin ang ating linya ng komunikasyon kay Darlene dahil napakaraming haong tao. Tapos talagang maingay sa kanyang kinaroroonan kaya hindi na tayo marinig kanina. Itatanong sana natin din, yung tinanong natin kay Glenn, ano ba ang so far nagiging tema ng mga talumpati? Anong mga nakikita niya, ang mga iwinawagayway na mga placard na mga naroon? Kasi binabantayan na ho dyan yung posibleng pagpasok ng mga kulay politika sa isinasagawang protesta na para talaga dapat ipahayag ang galit sa katiwalian sa mga flood control projects. Darlene? Ay, mukhang hindi pa tayo naririnig ni Darlene Kai. Yung People Power Monument, kabilang po sa mga nag-organisa dyan ay ang sektor ng simbahan. May panawagan po mula sa Simbahang Katolika sa mga mananampalataya na makilahok at magpahayag ng kanilang saloobin kaunay po ng nangyayaring anomalya, kontrobersya ng maanomalyang flood control projects. Samantala, itinakda po ng Civil Aviation Authority of the Philippines na temporary restricted area ang Luneta at EDSA Shrine, epektibo kaninang alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga bukas. Ang ibig sabihin po niyan, bawal lumipad ang anumang aircraft at mga drone sa loob ng 15 nautical mile radius ng nasabing lugar. Kumbaga no-fly zone yung 15 mile radius dyan po sa itaas ng People Power Monument at gayon din ng Luneta. Nagpa-flash po kami ngayon sa inyong mga screen ng mga libreng sakay. Yan, sa Marikina, yan po sa Maynila, sa Quezon City. Ayan, may libreng sakay po para sa mga kababayan natin. Yan naman po, top shot, makikita ninyo. Courtesy ng Manila Public Information Office ng so far, ang sitwasyon ng pagtitipon ng mga tao dyan sa area ng Luneta. May mga bahagi pong makapalang tao pero may mga patuloy pa rin
na pagpunta o paglapit dyan sa kung saan ang entablado na nagsasagawa ng programa dyan sa lungsod ng Maynila. So yung bahagi pong yan, siyempre hindi na pinadadaanan ng mga sasakyan at todo bantay din po ang Manila Police District sa sitwasyon dyan. Balikan natin, Darlene Kai mula sa Luneta. Darlene? Ivan, nandito pa rin ako sa Luneta kung saan nagpapatuloy yung programa dito sa may entablado para nga sa mga laban sa korupsyon. So, yung pwesto ko ay sa kahabaan ng Rojas Boulevard doon sa may at sa tapat ng Rizal Monument. So, dito sa pwesto ko, talagang napakakapal ng volume ng tao, napakadami ng mga nandito, sisika na, wala ka nang malalakaran, at iisa nga yung sigaw ng mga nandito. Katulad nga ng sinabi ko kanina, at I'm sure yung mga sinisigaw din, yung mga nagkikilos protesto o nagrarally ngayon sa ibang lugar ay gusto ng mga nandito na panagutin yung mga sangkot sa korupsyon, partikular doon sa mga maanumalyang flood control project. Alam mo, Ivan, hindi na naman bago sa atin yung pag-cover ng ganitong mga kilos protesta. Pero yung masasabi ko na pinagkaiba ng sitwasyon na to doon sa mga nakaraan ay meron kaming bagong nakilala na grupo ng mga tao na pumunta rito na first time nila na mag-sumali sa ganitong klase ng rally o ng protest. Meron sa kanilang mga grupo ng kabataan, meron din na senior citizens, may PWD kami na nakita kanina na naka-wheelchair pa nga. At galing sila hindi lang dito sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila, kung hindi, pati na rin sa ibang mga karatig na probinsya. Meron kaming nakilalang mga taga-Bulacan, may taga-Rizal, may taga-Laguna, merong mga taga-Cavite. At yun nga, pinili nila na pumunta rito sa Luneta para makiisa doon sa panawagan na panagutin yung mga sangkot sa korupsyon. Mainit at maalinsangan yung panahon dito sa Luneta, Ivan. Kaya yung mga tao, kanya-kanya na lang sila ng paraan na ginagawa para maibsan yung nararamdaman nila. May mga yung mga iba naman. Pero hindi pa rin iwasan na merong mga sumahayok sa korupsyon. Meron kaming nakita kanina na isang nagrarally na nahilo. Kaya yung mga tao sumigaw ng medic at nagtawag ng medical personnel para i-assist at tulungan itong nahilo nga na nagrarally. Ngayon, sa nagpapatuloy na programa na nagsimula kaninang alas 9 ng umaga, ay nagkaroon ng ecumenical service, meron ding mga cultural performances kung saan pumanta yung iba't ibang grupo at iba't ibang personalidad, kabilang na dyan yung drag artist na si Pura Luca Vega. Sa ngayon, nagpapatuloy yung mga talumpati ng iba't ibang personalidad. Merong from the academe, merong from environmental group, at meron ding mga iba pang civil society organizations na iisa nga yung panawagan, katulad ng sinabi ko kanina, panagutin yung mga sangkot dito nga sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. Mahigpit din yung seguridad dito, Ivan. Sa palibot ng Rojas Boulevard, sa palibot ng Luneta, ay very visible yung presence ng law enforcement authorities. Ang sabi sa atin kanina ng Manila Police District, mahigit 3,000 na police, yung mga nakakalat dito o yung mga nagbabantay dito sa paligid. At ang na-experience natin kanina, bago ka makakapunta dito sa gitna ng Rojas Boulevard, merong nag-check ng mga gamit, ng mga bag na dala-dala ng mga tao. Meron din kaming na-encounter kanina dito na mga miyembro ng iba't ibang grupo na mga nagkikilos protesta na meron silang dalang mga snacks, na mga biskwit, at meron ding mga tubig na libre nilang ipinamimigay sa lahat ng nandito ngayon. Yan muna ang latest mula rito sa Luneta. Balik sa iyo, Ivan. Bagit mo kanina, iba-iba yung mga nandyan, may yung religious, yung academe, may mga organisadong grupo, pero nabanggit mo, meron din mga ordinaryong mamamayan na on their own pumunta dyan para lumahok sa protesta. Yes, Ivan. And
Actually, yun nga yung napansin din ng mga iba naming kasama na mga from civil society organizations at yung mga regular na sumasama sa mga kilos protesta, nakakaiba dito sa nangyayari ngayon dito sa Luneta. Meron kaming mga na-meet kanina na mga young professionals, 29, 30 years old, galing sila sa Las Piñas kung saan daw sila regular na nakakaranas ng baha. At talagang on their own, sa sarili nilang initiative, wala silang kinabibilangan ng grupo, sumali sila dito at first time daw nila yun na na-experience. At hindi yun kakaiba dahil maraming sa palibot nitong Luneta na ganun din yung kanilang experience, Ivan. Ang malinaw dito, Darlene, organisado man, miyembro ka man ng isang grupo, organisasyon, ordinaryong mamamayan, lahat nakikialam, lahat lumalahok dahil lahat galit. Tama, Ivan, yan din yung talagang panawagan ng mga sumali dito ngayon. Kanina, habang nagpapatuloy yung programa, merong nagsalita at nagpataas ng kamay. Sino ba dito yung mga Pilipino? Siyempre, lahat ng mga nandito, tumaas yung kamay nila, no? Tapos, ipinaliwanag o ipinahayag nung nagsasalita na yun kanina sa programa na dahil bawat isa sa mga nandito ay Pilipino, ibig sabihin bawat isa sa atin ay apektado nitong issue na ito. Siguro yun din yung nag-e-empower o yung bumubuhay sa damdamin ng mga nandito ngayon para nga lumahok dito sa kung ano man yung nangyayari dito. Ang mood dito, napaka-emotional. Meron akong nakita kanina ng mga naluluha habang kinakanta yung Lupang Hinirang. Meron ditong mga talagang galit na naririnig mo na nagsa-chant. Kapag nakakarinig sila ng pahayag o ng statement na inaagrihan nila, nakikita mo sa kanila yung emosyon na halo-halo na sobrang galit, sobrang pagkadismaya, sobrang lungkot, at saka kasama na rin doon yung panglulumok na nangyayari sa atin dito sa bansa natin. Okay, pansamantala, maraming salamat, Darlene Cay. Nandiyan po si Darlene sa Luneta. Babalikan ka namin dyan, Darlene, para sa karagdagang update dyan sa Luneta. Samantala, balik muna tayo sa People Power Monument. Naroon pa rin ang kasama nating si Mariz Umali. Mariz, anong latest? Ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit Evan, wala pang alas 10:30 ng umaga na magsimula nga itong misa dito sa may White Plains Corner EDSA, no? At ito pong banal na misa na ito ay pinangingunahan mismo ng Diocese of Cubao Bishop na si Bishop Elias Ayuban. At makikita po natin na concelebrated ito na napakaraming mga pare mula sa diocese. At sa mga sandali pong ito ay nasa gospel na po ang bahagi ng misa. Tamang-tama at napapanahon po talaga itong mabuting balita na ipinoproklama ngayon dito sa nangyayari sa ating bansa, no? Lalo't ang ibig sabihin po nitong gospel reading na ito ay ang pagiging tapat sa tungkulin ng mga taong nasa posisyon. At gayon din, binanggit din ni Jesus sa kanya pong parable na ibinahagi, yung hindi ka makakapagsilbi sa dalawang Diyos. Either you serve God or you serve money. So talagang napapanahon po, no? So sa mga sandali pong ito ay mapapakinggan na po natin yung homily ni Bishop Ayuban. Pero ito pong pakikibahagi raw po ng mga taong simbahan dito sa pagtitipon na ito. Kanina nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap itong si Bishop Ayuban at sinabi niya ito ay sumisimbolo na ang simbahan ay para talagang isang ina na kapag ang mga anak mo, ang mga inakay ay nahihirapan, ang simbahan bilang isang ina ay nakikiisa at tinutulungan ang kanyang mga anak, ano? Kaya yun po ang kahalagahan ng pakikiisa ng simbahan dito sa kanilang pagtitipon. At gayon din, napakahalaga rin daw ng simbahan para mapanatili yung kapayapaan dito sa pagtitipon na ito. Sa mga sandali pong ito, nakikita natin na napakarami pong mga tao na pumupuno na dito sa kalsada dito sa may White Plains. Ano? Lahat po sila may mga hawak na payong dahil napakainit po ng panahon sa mga sandaling ito at umaasa po at
nagdasal ang lahat na wag na lang tayong ulanin. At makikita rin po natin na bagamat yung kabilang side, yung kabilang lane ay nadadaanan pa ng mga motorista, ay puno na rin po ng mga tao sa gilid ng kalsada na nakikiisa rin po sa pagtitipon na ito. Mula po sa iba't ibang mga Kapuso, yan po ang live na ulat ni Marie Zumali mula dyan sa People Power Monument. Pansamantala, uputulin muna natin ang kanyang report at makakausap po natin si DPWH Secretary Vince Dizon. Sec Vince, good morning. Si Ivan po ito. Good morning, Ivan. Good morning. Sec, nasan po kayo ngayon? Saan kayo nagmo-monitor ng mga pangyayari and what are your thoughts so far on the protests? Nandito po ako sa Metro Manila ngayon. In fact, nandito po ako ngayon sa EDSA at papunta lang sa isang interview din. Nakakatuwa nga po, sabi ko kanina sa isang interview na nakakatuwa na maganda ang panahon at parang binibless talaga ng ating Panginoon itong mga kilos protesta ngayon. Na talagang tingin ko naman sabi nga ng Pangulo, kung hindi siya presidente malamang nandito din siya kasama ng mga kababayan natin. Importante pong marinig ng lahat ng mga taga-gobyerno ang talagang damdamin ng mga kababayan natin na tama na itong pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin. Sec, linawin ko lang, papunta kayo, nasa Metro Manila kayo papunta sa isang interview pero hindi naman kayo lalahok sa protesta? Hindi po. Tayo naman po, hindi na kailangan lumahok kasi naman po, nagtatrabaho naman po tayo at pero in spirit po, sinusuportahan po natin ang lahat ng mga kababayan natin. At makakaasa po sila na kung ano po ang direktiba ng Pangulo natin na talagang wala tayong sasantuin dito at kailangan managot lahat ng dapat managot, wala po tayong titigil na gagawin yung trabaho natin. Sec, the resounding message, the resounding demand ng mga kababayan natin ay accountability, pagpapanagot. Tama po yun. At nasa sentro po kayo ng accountability na ito. Tinake over nyo ang DPWH dahil nga po sa nangyayaring anomalyang ito and then inimbestigahan ninyo, tinanggal ninyo yung mga tao pero simula pa lamang po ito Ano ho ang may papangako nyo sa kanila pagkatapos po ng araw na ito, pagkatapos sila mag-rally, they demand accountability. Ano ho ang may papangako natin sa kanila? Alam mo, Ivan, simula nung kinausap ako ng Pangulo 2 weeks ago na i-take on itong napakabigat na trabaho sa DPWH, agad-agaran na po tayong umaksyon. Dahil sabi po ng Pangulo, tama na salita, umaksyon na tayo. At itong nakarang 2 linggo po, 3 kaso na po ang dinala natin sa ombudsman. 26 pong katao ang nakasuhan na natin, 3 po ang na-dismiss na natin, 17 po sa loob ng DPWH ay nasuspindi na at madidismiss na rin sa mga susunod na araw. Pero nag-uumpisa pa lang po tayo. Mula taas hanggang baba, kailangan pong managot. At sasabihin ko lang po, Ivan, ang ginagawa natin ngayon, dahil nga nakita na natin itong pattern of corruption, 3 pong bagay ang kailangan natin gawin sa lahat ng mga aksyon na gagawin natin sa mga susunod na linggo. Kailangan pong ma-dismiss ang mga nasa loob ng DPWH na kasabwat dito. Kailangan po silang makasuhan. At eventually po, dahil nga non-bailable po ang mga final nating kaso, hindi po sila makakalabas sa kulungan. At ikatlo po, kailangan pong mabawi natin ang pera at maibalik ang pera ng mga kababayan natin. At kaya nga po nag-initiate na tayo ng mga asset freeze request at gagawin po natin to paulit-ulit sa lahat ng madidiscovery nating mga ghost project, substandard project, katulong ng Independent Commission on Infrastructure, uulit-ulitin natin lahat ito. Secretary, hindi tayo titigil sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Yes, Sec, so far ho, ang mga araw-araw na nababanggit na mga pangalan, Bryce Hernandez, Henry Alcantara, yung BGC boys na tinatawag. Bulacan pa lamang po ito. Isang engineering district pa lamang ng DPWH. Ano ho ang tatanong ho ng mga tao niyan ano kaya ang nangyayari sa ibang mga engineering district sa buong bansa? What can you tell them, Secretary? Alam nyo, ang masasabi ko po sa mga kababayan natin, sa mga inikot ko pa lang po, hindi po ako magtataka kung halos lahat ng engineering district
makikita natin kung ano ang nakita natin sa Bulacan. Mm. At lahat po niyan kailangang managot. Pero hindi lamang po sa loob ng DPWH. Ngayon po na nabuo na ang Independent Commission for Infrastructure, dapat po pati ang ibang mga tao na naririnig na natin, no? Naririnig na natin ang mga pangalan nila ngayon. Halimbawa po sa Mindoro, no, dito po sa ginawang project ng SunWest Corporation. Mm. Link po ang SunWest Corporation kay Congressman Zaldico. At naisumiti ko na po ang lahat ng dokumento tungkol sa SunWest, tungkol sa mga diskaya na involved sa Mindoro. Mhm. Nandiyan na po yan sa ICI at hindi po ako magtataka kung sa mga susunod na araw, susunod na linggo, makakasuhan na rin po ang mga ibang taong ito. At uulitin lang po natin ito. Sa lahat po na makita natin sa buong bansa, kung ano po ang ginawa na natin sa Bulacan, kung ano ang gagawin natin sa Mindoro, sa La Union, at sa iba pang mga lugar, yun din po ang gagawin ng ICI sa mga susunod na araw. Secretary, hindi rin po sapat. Sinabi niyo mismo, hindi rin sapat na makasuhan, makulong, dapat isoli yung pera. Last Tama po Friday yan. ho, nagsoli ng luxury car. Itong si Bryce Hernandez na ito daw papa-auction, etc. Meron pa ho ba kayong ibang mga assets niya na pwede nating i-liquidate, ika nga, para maisoli yung pera? At ito ho, more importantly, yung mga ebidensya daw na magtuturo sa iba pa mga sangkot. May update po ba tayo dito? Lahat po ng assets ng hahanap nating mga tao na kasabwat dito, from top to bottom, kailangan pong isoli yan. Kailangan pong ma-freeze yan, kailangan pong ma-isoli yan sa taong bayan. At yun po ang gagawin natin. Kung ano po ang ginawa natin dun sa Bulacan, sa pag-aksyon natin sa pag-freeze ng assets ng Anti-Money Laundering Council, sa pag-freeze po ng mga bahay at lupa, kotse, kung meron pong chopper yan o eroplano, kung meron pong mga yatian o barko, lahat po yan ay hahabulin natin. Wala pong sasantuin. Yun po ang sinabi ng Pangulo. Sa atin, yun po ang sinabi ng Pangulo sa ating mga kababayan. Secretary, so far sa mga undersecretaries ng department, ilan na ho yung tinanggap ninyo ang kanilang courtesy resignation? Isa po, pero marami na pong mga susunod ngayong araw. Pero, uulitin ko po, hindi ibig sabihin na tinanggap ang courtesy resignation nila, hindi sila mananagot kung kailangan silang managot. Lahat po ito, wala tayong sasantuin mula taas hanggang baba. Whether dating DPWH Secretary, dating DPWH USEC, DPWH ASEC, lahat po yan, kung ang ebidensya po tutumbok sa kanila, kailangan po silang managot. Secretary, hindi ho kaya maubos yung mga tao ninyo dyan sa DPWH? Baka naman ho hindi na maka-function yung department dahil nga, so, kung paano ho kung lahat involved? Naniniwala naman po ako pa rin na marami dito maayos. Pero kung sino po ang dapat managot, kahit maubos na ang district engineers dito, meron naman po yung mga engineer dito. Yung mga maayos po dyan, ipopromote po natin. Pero wala po tayong pakialam na kung maubos po silang lahat. Kung saan po tayo dadali ng ebidensya, doon po tayo pupunta. Enough is enough na po, sabi nga ng Pangulo. Kailangan nang gawin itong cleansing na ito ngayon. Secretary, ano ho yung masasabi ninyo sa mga, of course, may mga jaded among our countrymen na sasabihin nila, okay, sa ngayon nag-iimbestiga kayo pero wala rin namang mangyayari dyan. Wala namang mapaparusahan dyan. Wala namang makukulong dyan. Ano kung gusto nyo sabihin sa kanila? Hindi unang-una, hindi po natin sila masisisi. Kasi nakita na po natin itong storyang ito nung nakaraan Correct. Nakita na natin ito Pero, ang sinabi po ng Pangulo, ako po ay comforted by the words of the President na wala tayong sasantuin dito. At kailangan po talaga, lahat ng dapat managot, kailangan managot. At siguro, words are cheap, Ivan. Ang mga salita, salita lang yan. Pero tingin ko naman po, simula po nung SONA hanggang sa ngayon, yung mga aksyon po ng Pangulo natin ay very loud and clear na nakikita at nararamdaman ng mga kababayan natin. At susundan po natin yan sa mga susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan. Hindi po mabilis to, hindi po madali ito. Pero I think the people will eventually judge us
not by our words, but by our actions in the next couple of weeks, in the next couple of months. So yun po ang ating commitment sa mga kababayan natin at i-judge po nila tayo sa ating aksyon, hindi sa ating mga salita. Secretary, nakausap niyo po ba ang Pangulo yesterday or today? Baka may instructions po siya sa inyo, especially with regard to this ongoing protest actions. Opo, nakasama ko po siya nung huli nung Biyernes sa Pampanga, sa San Fernando. At paulit-ulit lang naman po siya. Kung saan dadalhin tayo ng ebidensya, doon tayo pupunta at pananagutin lahat ng dapat managot. Yun po, paulit-ulit po niyang sinasabi sa atin yan. Sec, nababanggit Kaya nyo, yun po ang ating susundin. Yes, kanina nabanggit ninyo in the next 2 weeks or the next months. So, bigyan nyo kami ng idea, Sec, ano ang antabayanan ng mga kababayan natin in the next 2 weeks? Lahat po ng ginawa na natin itong nakaraang 2 linggo, gagawin po natin ito paulit-ulit. Magdi-dismiss tayo, magtatanggal tayo sa trabaho, mag-file tayo ng kaso, magpapakulong tayo, at babawiin po natin ang pera ng bayan, ang pera ng mga kababayan natin. Magpapa-freeze po tayo ng assets at hahabulin po natin lahat yan. Paulit-ulit po natin gagawin ito. Okay. Secretary Vince Dizon, maraming salamat po sir sa pagtanggap sa tawag namin ngayong umaga. Patuloy po kaming makikibalita sa inyo dahil ang taong bayan po ay gusto ring tutukan ito ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Thank you, sir. Trabaho lang po tayo, Ivan, at tuloy-tuloy lang po tayo dito. Nakausap po natin Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways kung saan sinabi nga po niya ang kanyang commitment sa taong bayan ay patuloy nilang gagawin ang kanilang mga ginagawa sa nakalipas na mga linggo, magtatanggal na mga kawani ng DPWH, kakasuhan at hahabulin ang anumang dapat habulin at ibalik sa kaban ng bayan na kanilang ninakaw mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ayan, nagpapatuloy po ang misa dyan sa People Power Monument kung saan po libu-libong tao na ang nagtitipon. Isa lamang po yan sa 2 malaking venue ng mga protesta ngayong araw na ito. Meron din pong kaparehong protestang nagaganap dyan naman sa bahagi ng Luneta sa Maynila. Mahigit 2,000 rin po ang mga nandyan sa Luneta at patuloy pang dumarami dahil nga po nakisama ang panahon ngayong araw na ito at walang ulan, maaliwalas ang panahon. Patuloy lang po ang pagdating yan. Nakikita naman natin ngayon sa ating mga screen, I think sa UP Diliman, nagkaroon din po ng mobilization yan. Nagtitipon yung mga kabataan, yung mga estudyante at magmamarcha para sumali sa mas malaking grupo na mga nagpoprotesta. Samot-saring grupo po ang nag-organisa ngayong araw nito. May mula sa simbahan, mula sa academe, mula sa mga civil society groups at syempre meron din mga ordinaryong mamamayan na nais lamang marinig ang kanilang tinig at idagdag ang kanilang tinig ng malakas na hiyaw para sa pananagutan dahil nga po sa mga maanumalyang proyekto sa flood control projects at gayon din sa iba pang mga proyekto ng gobyerno. Yan po nakikita natin mula sa Philippine Collegian Facebook page. Ayan, napakalaki na rin ang crowd dyan sa lungsod ng Maynila. Ayan, makikita natin pag sa top shot may mga pockets of people pero kanya-kanyang silong ho kasi. Dahil hindi sila nagtitipon-tipon sa isang lugar, kaya hindi makita ng maigi kung gaano talaga kalawak na ito mga tao. Pero dito sa kuha ng Philippine Collegian na ito ay makikita natin magkaka-idea tayo gaano nakakapal ang mga taong nagtitipon dyan sa Luneta. Inaasahan po ang paglaki palalo ng mga protestang yan mamayang hapon dahil magkakaroon ng pagmamerge na mga grupo dyan naman sa People Power Monument. Ayan po yung tinutukoy ko kanina, yung mga sumisilong muna sa mga puno. Buti nga, dyan sa Maynila, may mga puno pa. Dito sa People Power Monument, wala nang puno dyan. Kaya payong naman ang nakikita natin panangga sa init ng mga lumahok sa protesta. Yan naman po, nakikita natin napakarami na rin ng tao dyan sa lungsod ng Maynila.